Hanggat may nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping binalikan ulit kasi palpak yung pinalit. Yes, friend, minsan mo na bang naranasan ang magsisi sa isang bagay kaya agad-agad mo rin siyang pinanghinayangan? Yung akala mo, patungo ka sa direksyon. Yung akala mo, papunta ka sa tamang desisyon. Pero nung nalagay ka na sa alanganin, muli kang bumalik sa comfort zone. At yun nga yung sulat na narinig natin kanina para sa ating BBC or B-Boy Bibo Confessions, kung saan ay gumawa ng liham si Clarice para sa kanyang ex-boyfriend na si Adrian. Si Adrian na nakapunta lang ng Maynila. Naglamyerda na siya, nakipaglandian na sa iba. Grabe naman to sa Adrian. Oy, nakakita lang siya ng mga ibang klaseng chika baby. Yung imbutido niya, hindi niya na naipakali. Oo, para po sa mga hindi nakarinig kanina, si Clarice at si Adrian po ay matagal na magkarelasyon. At sila ay nagkakilala sa probinsya. But one day, si Clarice ay kinakailangang magtungo sa Maynila upang magtrabaho, kumayod at maghanap buhay para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. And then one day, sumunod si Adrian sa kanya. Kaya nakaramdam si Clarice ng saya. Kasi nga naman, di ba? Big move yun. Effort yun. Sakripisyo na iwanan mo yung buhay na kinasanayan mo sa probinsya or nasa kung nasaan ka man para lang maging malapit ka sa taong minamahal mo. Kumbaga sinira or binasag mo yung distansya. At umaasa si Clarice na sa desisyon ni Adrian na yon, mas magiging matibay yung relasyon nila. Kasi nga naman magkalapit na, di ba? Kasi nga naman mas madalas nang magiging magkasama, mas madalas nang magkikita. Pero ang nakakagulat, yun pala yung magiging mitsa ng hiwalayan nila. Yun pala ang magiging dahilan ng ikadudurog ng puso ni Clarice. Dahil nakahanap si Adrian ng ibang babae sa kanyang trabaho. Nakakalungkot, di ba? Tapos, sa maikling panahon na magkakilala sila nung bago niya, doon pa pala siya makakabuo ng pamilya. Pero buti na lang itong si Clarice, kahit sabihin na natin na nasaktan siya and all, mas pinili niyang magpaubaya. Mas pinili niyang kalimutan yung taong nanakit sa kanya. Kasi nga naman, di ba? Kung ikaw yung nasa sitwasyon, wala ka nang magagawa. Anong laban mo doon? Eh sa huli, hindi ikaw ang pinili. Hindi ikaw ang inanakan. Diba? Anong laban mo? Anong laban mo sa babaeng binigyan na ng anak, di ba? Nang binuuhan na ng pamilya. Makakakontra ka ba doon? Kahit sabihin mong hindi sila kasal, wala kang palag eh. May involved ng bata. Kumbaga, nag-level up na yung milestone sa buhay nung dating karelasyon niya. Kaya nag-step back siya. But one day, binalikan siya ni Mark na para bang wala lang. Kapal ng mukha. Di ba? Babalik na parang ano te, nakalimutan mo sa cellphone mo tapos kukunin mo ulit sa akin, ganon. Kumbaga, ito yung sinasabi natin na minsan nawawalan tayo ng delikadesa, respeto sa partners natin. The moment pa lang na magloko ka eh. The moment pa lang na maisip mo sa sarili mo na sige, papalag ako sa ibang babae.
papayag ako sa ibang lalaki. The moment na nagkakaroon pala ng ganyang thoughts yung isip mo, cheating nang maituturing yan. By that moment, wala ka ng respeto sa partner mo. Tapos babalik ka, ine-expect mo na papatawarin ka. Bastos ka nga talaga, di ba? Tingin mo ganun-ganun na lang yon? Bata pa rin ba tayo dito na kapag nagawan mo ako ng mali, mamaya lang bati na ulit tayo? Diba? And the good thing is, buti na lang, matalino si Clarice. Alam niya yung halaga niya. Hindi siya pumayag, 'di ba? Kasi totoo naman, kapag pumayag ka dyan, may involved ng bata, may pamilya. Ba't sana kung babae lang, Rida? Hindi. Pwede kang makasira ng pamilya kahit pasabihin mo na ikaw ang nauna. Kahit pasabihin mo na inagawan ka. Thank God naging matalino ka. Kaya ito yung sinasabi rin natin na kapag may mga bagay tayong ginagawa sa buhay natin, kailangan natin siyang pag-isipan ng 100 beses. Kailangan natin isipin kung ano yung mga magiging cons, magiging problema kapag ginawa mo siya. Yes, alam kong naaakit ka, natutokso ka kasi alam mong magiging masaya ka at some point. Pero at the end, isipin mo, anong kahihinatnan mo? Anong kababagsakan mo? Kasi sa dulo, ikaw lang din yung magmumukhang tanga. Nababalik-balik ka. Magpaparamdam ka, magpapaliwanag ka, para saan pa? Diba? Yung mga dahilan na sinabi mo, baliwala na yan. Patapon na yan. Basura na yan. Wala nang purpose yan kasi nagawa mo na ang nagawa mo na. Regardless kung sasabihin mong para lang may peace of mind ka. Oh, come on. Peace of mind. From the moment na nagloko ka, wala na siyang peace of mind. At yung moment na pinili niya ang sarili niya para mag-move on, doon niya makukuha yung peace of mind na sinasabi mo. Galit mo. Hindi, offensive lang talaga for me ha. Para sa akin, yung mga taong walang ano-ano, gagawa ng kalokohan, gagawa ng katarantaduhan, na para bang akala nila, okay lang yan, madadaan ko naman sa sorry yan. Masusuyo ko naman yan ulit, kilala ko yan, marupok yan. Siyo nga. Hindi ganun. Kung talagang mahal mo yung tao, iniisip mo pa lang or pumapasok pa lang sa kokote mo na magloloko ka, hindi mo na kaya, maaawa ka na, mangingibabaw yung pagmamahal mo para sa kanya. Pero kung wala ka nun, baka nga talaga hindi kanya deserve. Baka nga talaga hindi ka nagmamahal ng totoo at seryoso. Baka nga talaga hindi mo deserve mahalin rin pabalik. Kasi sayang. Sayang yung ini-invest sa yung pagmamahal, oras, pera, kung ano-ano pa, di ba? Maraming nasasayang. So bottom line, ang ating usapan ngayong gabi, sa bawat gagawin natin, isipin natin kung ano yung magiging epekto nun sa mga taong sinasabi nating mahal natin. Kasi kung talagang mahal mo yan, kasi hodang ma-fulfill, ma-satisfy yung taglay mong ka-erbugan or kung anumang kalandian ang meron ka sa katawan, pipilitin mong talikuran yun. Pipilitin mong wag madilaan ng tukso. Kasi pipiliin mong maging tapat sa taong sinasabi mong mahal mo. Pero kung idadaan mo ang lahat sa sorry, dadaan mo ang lahat sa ayoko na, nagsawa na ako sa'yo, dito na ako sa bago. Again, baka nga hindi ka nagmamahal ng totoo. And again, sana lang makahanap ka ng taong katapat mo. Kaya again, reminder po para sa mga yes pre natin na padalos-dalos. Hindi porket paulit-ulit kayong pinapatawad, paulit-ulit kayong pinagbibigyan, ibig sabihin, wala na kayong ginawang kasalanan.
Hindi porket paulit-ulit kayong kinukonsinte, tama na yung ginagawa nyo. Never naging tama ang cheating. Regardless kung napatawad ka o hindi. Dapat nga, mas galingan mong bumawi. Kasi again, marami ang nasasayang. Hindi mo siya deserve. Hindi ka niya deserve. Hindi niyo deserve ang isa't isa, especially kapag manloloko ka. Sana bukas pagising mo marami kang muta sa mata, yung tipong hindi ka makakadilat. Ganun. Yung habang ina-enjoy mo yung cuddle-cuddle mo dyan sa kalaguyot sa kirida mo, bukas pagdilat mo, wala ka makita kasi yung mata mo puro muta. Ganyan. That's the least wish, di ba, na pwedeng mangyari sa'yo. Ewan ko na lang, ayoko na lang mag-talk. Baka mangyari din kay Biboy Bibo. Charot. Walang manloloko dito, oy. Well, anyways mga yes friend, na 3 oras na BB time po ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy, B-Boy Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado. Makakapiling niyo po ako mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One na mga kantang OPM, hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:41. Good night, BB. Mwah, mwah.